Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Ma'am Noni Alsona and Ma'am Ellen Toledo. Maraming salamat po sa inyong mga comments at maging sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. So bigyan ko lang diin yung isa sa comment natin, no? Na yung point natin kahapon na isa talaga sa mga marka ng pagiging tunay na mananampalataya, tunay na ligtas at tunay na Kristiyano ay yung meron tayong bagong desire. Pag may nagagawa tayo ng kasalanan, iba na yung pakiramdam natin. Nagagalit na tayo, naiinis na tayo, sobrang nagigilty tayo sa mga kasalanan ginagawa natin. So, meron tayong pagkamuhi, nagagalit tayo sa kasalanan na ginagawa natin. So, kapag gano'n na yung pakiramdam natin, that means you are a true Christian. Meron ka ng bagong puso. Kasi hindi na yun yung kagaya ng puso natin dati na normal lang sa atin ang magkasala at okay na okay lang sa atin. So yan po yung tema natin ngayong linggo. Loving God is hating sin. Kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos, tayo po ay namumuhi sa kasalanan. Yan po yung binigyan natin ng diin kahapon at bibigyan po natin yan ng paliwanag pa sa mga susunod na mga araw. Na yung talata po na pag-aaralan natin yan, magmumula po sa 1 Peter chapter 1 verse 14 and 19. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sabi po ni Pedro sa kanyang sulat, "As obedient children, do not conform to the passions." Pag sinabi nating passions, ang ibig sabihin po nito, epitumiya, pagnanasa, masasamang pagnanasa. So, as obedient children, do not conform to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, yung Diyos natin ay banal, you also must be holy in all your conduct. Since it is written, "You shall be holy, for I am holy." And if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot. Sa Tagalog po, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa, tulad ng ginagawa ninyong kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Walang itinatangi ang Diyos, pinapahalagahan niya ang bawat isa sa mga ginawa nito, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang nyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos, ransom, sa inyo, sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi mga bagay na sisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo. Ang pinantubos sa atin, mga kapatid, ay mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo, precious blood of Christ. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Napakaganda po ng mga talata natin. So dito po, 4 na beses sinabi yung salitang holy. Banal, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito po ang ating unang katuruan ngayong araw. God is holy and He hates sin. Yung Diyos po natin ay banal, at siya po ay namumuhi sa kasalanan. Isipin niyo po yung mabuti, no? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na banal sa lahat. Tapos merong kasalanan dyan. Hindi ito tolerate ng Diyos yung kasalanan. Hindi hayaan ng Diyos na may kasalanan dyan ginagawa sa harapan niya nang walang punishment, nang walang hustisya. Kaya po sinasabi ng banal na kasulatan, I will not let the guilty go unpunished. Pag nakakita tayo ng mga taong, corrupt, mga taong gumagawa ng masama, tapos para bang nakakalusot sa batas ng tao, wag po nating isipin na hanggang doon lang yun.
sapagkat meron pang batas ang Diyos, at sa batas ng Diyos walang nakakalusot. Sabi ng Panginoon, I will not let the guilty go unpunished. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, meron talagang kaparusahan. Now, isipin niyo po, ikaw at ako, lahat ng mga kasalanan natin, meron talagang kaparusahan. Kasi ang Diyos ay banal at walang kasalanan na hindi paparusahan. Ganun po katindi yung Biblia. Ganun katindi yung kabanalan ng Diyos. Point number 2, God hates our sinful passions. Kaya wag nating isipin, no, okay, paparusahan ng Diyos yung kasalanan lang ng iba. Mga kapatid, yung kasalanan din natin kasama doon. At kinamumuhian ng Diyos yung ating makasalanang pagnanasa. Sabi po rito, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Yung passions po dyan, epitomiya, desire. Masamang pagnanasa. Kinamumuhian po ng Diyos yung ating masamang pagnanasa. At sa ayaw man natin sa gusto, talagang nagkakasala tayo at yung kasalanan natin kinamumuhian ng Diyos. Merong karampatang kaparusahan. Merong karampatang hustisya. At yung hustisya po ng Diyos hindi kayang baliin ni numan. Huwag po nating isipin na yung Diyos pwede kang patawarin na walang kaparusahan pa rin sa kasalanan mo. Yung basta ka nalang pinatawad. Yung isang hukom, isang judge na nagpatawad sa kriminal, bagamat pumatay ng rape, tapos pinalaya niya lang. Corrupt po yan na judge. Siguro nabayaran. Kaya pinatawad niya lang. Okay, full pardon. Palayain na yan. Wala nang kaparusahan. Corrupt po yun. Yung Diyos natin hindi corrupt. Pag nagkasala, dapat parusahan. At walang kasalanan na hindi pinarusahan ng Diyos. At walang gagawing kasalanan ng tao na hindi niya paparusahan. Kaya po napahalaga ng point number 3 natin. Pakinggan natin mga kapatid. God pours out His wrath on Christ. Yung hustisya, yung galit ng Diyos, yung justice ng Diyos, ibinuhos niya kay Kristo. Kaya po ang Panginoong Jesucristo, siya yung tumubos sa atin. Dito po yung nakalagay, knowing that you were ransomed. Sa pamamagitan daw ng pilak o ginto, hindi po sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Ibig sabihin, sa krus ng Panginoong Jesucristo, yung lahat ng kasalanan ng mga taong nanampalataya kay Jesus, pinarusahan. Kaya po tayo, bagamat tayo maraming kasalanan mga kapatid, huwag nating isiping pinatawad lang tayo ng Diyos basta-basta. Hindi ho ganun yon. Kung pinatawad tayo ng Diyos basta-basta na lang, pinalaya tayo bagamat nagkasala, corrupt ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos iba Pinarusahan pa rin ang kasalanan natin, pero hindi na sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ganon kaganda ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ganon kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Na bagamat ang Diyos ay banal, meron siyang hustisya. At yung hustisya niya, hindi papayag na ang isang tao nagkasala ay hindi maparusahan. Kaya minarapat ng Diyos na yung kanyang anak, ang kanyang isugo, upang mamatay doon sa krus. At upang doon sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay maparusahan. Hindi nga lang sa ating katawan, kundi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. God pours out His wrath on Christ. Sa Panginoong Jesucristo, lagay na lang natin dito, ED. God poured out His wrath on Christ. Talagang sa Panginoong Jesucristo niya ibinuhos yung hustisya, yung galit, yung requirement ng kabanalan ng Diyos. At pinagpapasalamat natin yan. Kasi dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi na tayo mapaparusahan. Kaya napakahalaga na ibigay natin ang buong-buo nating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Sabi po rito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. We were bought, we were redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya sa krus ng Kalbaryo makikita natin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos. At makikita din natin gaano katindi yung kasalanan natin na kinailangan pa na ang anak ng Diyos ay magkatawang tao at ipako sa krus. So bilang application po, number 1, be holy and set apart. Pag sinabi po nating holy, ibig sabihin, inihiwalay, set apart. Kaya po mga kapatid tayo,
pinili tayo ng Diyos, makabilang sa kanyang pamilya, we are set apart from the world. Imbis na puro makamundo yung gagawin natin, puro makabundong pagnanasa, pagnanais, puro lustful thoughts, at pagnanasa ng mga makamundong bagay. Dahil set apart na tayo, ang pagnanasa natin, maka-Diyos na. Ang ninanasa natin, si God na. Ang pinakahinahabol natin, hindi mga relasyon sa mundo, kundi relasyon natin sa Diyos. Be holy and set apart. Ibig sabihin, nakahiwalay na tayo sa mundo. Tayo ay nasa Diyos na kay Kristo na. Pangalawa po, fear God and hate evil. Katakutan po natin ang Diyos. Hindi yung parang you're scared, no? Kundi yung, pag sinabi po yung fear God, ito yung out of reverence. Meron kang takot sa Diyos at nire-respeto mo at ginagalang ang Diyos, kaya hindi ka gagawa ng, hindi mo ipapamuhay ang kasalanan. Ganon din po sa tao, no? Pag meron tayong nire-respeto talaga, yung pagkilos natin, pinong-pino, ayaw natin gumawa ng mali na disrespectful dun sa tao. How much more sa Diyos? Yung Diyos na nagmahal sa atin, na nagbigay ng sarili niyang anak para sa atin, dapat po natin siyang irespeto, yung highest reverence. At yan po yung tinatawag nating banal na pagkatakot sa Diyos. So when we fear God, we also hate evil. Sabi po rito sa Proverbs chapter 8 verse 13, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Kung meron kang takot sa Panginoon, namumuhi ka sa kasamaan. Pag ikaw ay businessman, may takot ka sa Diyos, namumuhi ka sa kasamaan. Ayaw mo ng korupsyon. Ganon din sa mga politiko, sa mga lawyers, sa mga kapulisan. Kung may takot ka sa Diyos, namumuhi ka sa kasalanan. Namumuhi ka rin sa ginagawa ng mga kabaro mo, no? Na mga cotton cups. Namumuhi ka sa mga kabaro mo sa DPWH, no? Sa customs, sa mga eskwelahan natin, sa mga ospital na meron din korupsyon. So, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Fear God and hate evil. And number 3 po, go back to the cross. Minsan po, parang nawawala na sa atin ang epekto yung parang nasasanay na tayo. Okay, si Jesus namatay doon sa krus. Okay, I know that. Bata pa lang ako, alam ko na namatay si Jesus sa krus. Sometimes, nade-desensitize tayo. Parang namamanhid yung puso natin na, okay, someone died for me. Mga kapatid, kung ganyan ang feeling natin, kailangan talaga nating mas lalong bumalik sa krus ng Panginoon Jesucristo. Kagaya ng mga sundalong Romano, kagaya ng mga naunang disipulo na nandun sila at the foot of the cross. Kagaya ng mga taong nakasaksi talaga sa mga naunang mananampalataya, nakasaksi sa pagkamatay ng Panginoon Jesucristo doon sa krus. Kasi doon mo makikita na sobrang tindi, sobrang grabe ng kasalanan natin. Isipin niyo po, yung Diyos nagkatawang tao. Diyos nagkatawang tao. Yung hari natin naging servant, naging tagapaglingkod. Hindi lang basta tagapaglingkod, isa pang taong kala mo kriminal, pinako doon sa krus. Ganun po katindi yung kasalanan natin na kinailangan pa ng anak pa ng Diyos ang magkatawang tao para mamatay on our behalf. Ganun katindi ang kasalanan. At the same time, doon sa krus ng Kalbaryo, ganun din katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Diyos na kaya naman sana tayong tirisin, kaya naman sana tayong i-wipe out, kaya naman sana tayong sunugin na lang ng pangwalang hanggan. Pero inibig niya tayo. Imbis na wasakin tayo, inibig niya tayo. At pinakita niya yung napakalaking pag-ibig niya nung namatay ang Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung nakalimutan na natin yan, mga kapatid, let's go back to the cross. Balik tayo sa krus ng ating Panginoon Jesucristo. In your own words, what does the cross of Christ tell us about our sins? Anong sinasabi ng krus ng Panginoon Jesucristo pag bumalik ka doon sa krus, nakabitin yung Son of God? Anong sinasabi niyan tungkol sa kasalanan natin? Gaano katindi kasalanan natin? At gaano din katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Samahan niyo po ako sa panalangin. Holy God, thank you for sending us a Savior who rescued us from the just punishment we deserve.
Apart from Jesus, I would be hopeless and helpless. Thank you that Jesus bore the pain of the cross to rescue a sinner like me. Holy God, lead me to the cross whenever I see my sins as trivial. Lead me to the cross whenever I forget the gravity of my sins. Lead me to the cross to see how great your grace is. Lead me to the cross so that I may see my Savior's love. I praise you and thank you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.